magandang araw po mga kabarangay. Welcome to this week's Kapitan's Report. So, kamusta po tayo mga kabarangay? I hope everyone is doing well. Sana maayos po ang ating kalagayan, ang ating pangangatawan. At patapos na ang August. September na. So, sana lahat naman po tayo ay okay, no? Bare months na nga pala, no? Malapit na bare months. No? So si Jo Marichan, no? Siguro maririnig na natin, no? Sa pagpasyal po natin. Pero bago po ang lahat, no? Meron lang po akong isang mahalagang announcement para po sa ating mga kabarangay, sa ating mga viewers, sa ating mga taga-subaybay. So, para po sa inyong kaalaman, this will be our last episode of Kapitan's Report for now, no, for the meantime. Pansamantala po nating isususpend muna ang ating pagpapalabas ng Kapitan's Report. Dahil po, syempre, ito po'y compliance sa COMELEC election mandates. Alam naman po natin, no, election period na, nagsimula na rin ang filing of candidacy. At syempre kasama na rin ang inyong lingkod na magpo-file na rin ang ating kandidatura. So minarapat po namin na pansamantala lang naman po, no, na ating ititigil ang ating Kapitan's Report and magre-resume na lang po tayo by December, no? Kung tayo pa, no, nawa tayo pa rin, no, syempre. So again, no, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay, no, at saan yun man, no, business as usual pa rin naman tayo sa Barangay San Antonio kahit na election period or may election ban, paman din po yun. So again, ano ang ating mga kaganapan sa ating barangay nitong nakaraang linggo? So unang-una po, no, we are very happy to report na very successful na naman po ang ating naging Basura to Ayuda Day. At higit kumulang 3,000 kilograms of waste, assorted recyclable waste ang ating nakolekta. So again, top-notcher pa rin ang mga karton. So talagang tuwang-tuwa ang ating mga kabarangay sa Ortigas Center, no? Dahil sila ang maraming nalilikom na karton at kahit papaano ito ay naipapalit, no? Para sa ilang kilo ng bigas. No? At alam naman natin, no, halos 2 months din wala dahil nga nung July ay hindi rin natuloy ang ating Basura to Ayuda. Kaya ramdam na ramdam po natin, no, yung pananabik, no, yung pagiging sabik ng ating mga kabarangay para makiisa dito sa ating buwanan na Basura to Ayuda. So maraming salamat po, no, sa ating mga kabarangay na nakiisa, no, dito sa ating Basura to Ayuda Day. At syempre, no, nais na rin natin magpasalamat sa ating mga stakeholders at gayon din sa ating mga CSOs na nandito sa Barangay San Antonio, no, sa kanilang patuloy na pagtulong naman po sa iba't ibang mga cleanup drives, no, dito sa ating barangay. Syempre, papasalamat ako sa Narasoft na isa sa mga kumpanya na matatagpuan dito po sa Barangay San Antonio. At gayon din ang Brigade Guardians, isa sa mga very active rin na CSOs or civil society organizations na based naman dito sa ating village sa General Delgado. No? So again, back-to-back efforts itong ating mga ginawa natin para alagaan ang ating kalikasan, mapanatili ang kalinisan dito po sa ating barangay. So we highly encourage, no, our stakeholders, mga CSOs po natin, no, welcome po kayo sa Barangay San Antonio para sa inyong mga corporate social responsibility activities o di kaya nais nyo lang makiisa sa mga activities ng ating barangay. No? Lagi nyo pong tatandaan na always welcome po kayo dito sa BSA. And we truly, no, encourage, no, yung bayanihan dito sa ating komunidad. So maraming salamat kay Kagawad Justin Galang, syempre sa ating mga BSA staff, no, mula sa Clean and Green, mga admin staff natin, DRRM, na tumutulong of course sa ating mga youth volunteers and sa ating mga kabarangay na patuloy na tumatangkilik sa ating mga programa para sa kalikasan. And very happy din po tayo na i-share sa inyo, no, na nag first year anniversary na po
ang ating BSA Sining Galing program. No, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang nung ating sinimulan ito, no, ang BSA Sining Galing program. At kitang-kita naman po natin, no, napakarami po ng umattend. No? Nag-decide po tayo na wala na munang fanfare. Parang ang atin lamang is may pagpatuloy lang natin. No? Let's continue sustaining the program. And let's continue to invite, no, yung ating mga kabarangay to be involved dito sa ating free art workshop na isinasagawa natin every month dito po sa Emerald Avenue. Of course, makikita nyo, may FB Live coverage din po yan, ang ating Sining Galing program nung nakaraang weekend, no, para makita rin natin yung paano nga ba ginagawa o ano ba ang nangyayari, no, tuwing merong Sining Galing program. So, makita rin po natin doon na yung ating art market ay in full force pa rin po. No? Bagamat monthly na lamang sila, no? Sumasabay na lamang sila tuwing isasagawa natin ang ating Sining Galing program. Pero nakakatuwa na at least nakakapagbigay po tayo ng suporta sa ating mga local artists. Siyempre, ang ating art market is in collaboration with Art Show Philippines. And bagamat inulan po tayo, no, nung medyo patapos na, no, biglang umulan na malakas, humangin rin na malakas, no, nabuwal pa nga yung ating mga tent. Pero awa ng Diyos, wala naman pong nasaktan. Siyempre, mabilis din rumisponde ang ating engineering team as well as our BDRRM team para mai-clearing naman at maitabi ng maayos yung nabuwal nating tent. Pero again, no, ang ating patuloy na pagpapasalamat sa lahat ng mga tumatangkilik sa ating BSA Sining Galing program. Siyempre, damay na rin natin ang Ortigas Market na yan ang mga magkakasama tuwing Sabado, pag Sabado, no, na talagang nagiging one-stop shop ang ating Carless weekend, no, or ang Sabado o Carless Saturdays para sa buong pamilya. So again, maraming salamat kay Kagawad Venus Laput. Of course, si Kagawad Norma Medalla, may ano rin doon, may appearance din, no, doon sa ating Ortigas Market. Siyempre sa ating mga volunteer artists, no, sa ating mga youth leaders, mga youth volunteers natin. Of course, sa lahat ng ating BDRRM staff, sa mga barangay staff na tumutulong para maisagawa po natin itong ating BSA Sining Galing program. At syempre, no, we're also very happy, no, to share with everyone na tuloy-tuloy po ang ating mga programa para sa mga batang San Antonio. No? So first, no, syempre, nagsimula po tayong, nakapagsagawa po tayo ng isang one-day trial class sa ating BSA Child Development Center. So ito po yung ating preschool, no, that is operated by Barangay San Antonio. So itong trial class, no, ay bahagi ng ating Project Care, no? Yung ating Project Care, ito po yung ating programa na kaya CARE stands for Children's Access to Responsive Evaluation, no? Layunin po ng programang ito na magkaroon ng assessment ang mga papasok na mag-aaral sa ating Child Development Center and assessment pagdating sa kanilang development skills or developmental skills and their capacities. No? Siyempre, marami na rin po talaga, no, nagiging prevalent na rin sa mga bata ang mga hidden disabilities or mga red flags. So, minarapat po natin na mailagay po ito sa prioridad ng Barangay San Antonio para habang bata pa lang, no, ay nabibigyan na natin ng intervention, no, natutulungan na natin sila na mabigyan ng lunas, no, kung ano man ang developmental challenges ng kanilang mga anak. So again, no, maraming salamat sa Special Olympics Pilipinas, no, na siyang main collaborator natin dito sa Project Care. At syempre, no, bukod sa developmental assessment, no, capacity assessment, no, nagsagawa na rin tayo ng medical and dental check-up naman sa ating mga papasok na mag-aaral sa ating Child Development Center. So again, maraming salamat kay Kagawad Pauline Blando, kay Kagawad Rachel Rustia, sa ating mga CDC staff, sa ating mga health and nutrition staff as well, no? Ang mga doktor natin talagang ang sisipag, no? Talagang chine-check na ang isa-isa ang mga bata. At gayon din,
syempre no sa ating mga partners sa Special Olympics Pilipinas. No? Nang sa ganun ay napagtutulungan po natin na mabigyan ng maayos na programa ang mga batang San Antonio. At syempre, no, ang BSA Libreng Binyag ay patuloy din po. No? Ilang buwan din po tayong walang recipient ng libreng binyag. And ang ating most recent recipient ay si Baby Braden Tuarez. So welcome to the Christian world. And alam ko may nakalinya pa this month no, na para i-avail ang ating libreng binyag program. So again, maraming salamat kina Father Joseph sa Holy Family Parish no, na talagang full support din po sa programang ito, sa kolaborasyon na ito no, na libreng binyag program. And last but not the least, no, we are very happy to share also with everyone na ang ating BSA SK Sports League ay formal na pong nagbukas. No? Nagkaroon na po ng formal opening ceremonies ang ating Sangguniang Kabataan para sa ating sports league no, dito sa Barangay San Antonio. Basketball and volleyball po ito. And nakakatuwa po, no? Of course, like any opening ceremony, merong parade. No? Pagkatapos ng parade, syempre merong mga oath of sportsmanship, lighting of the torch. Naandyan din yung nagkaroon ng konting paraffol at may pa 3-point and free throw shootout pa ang ating Sangguniang Kabataan. So again, congratulations sa ating SK Council, of course, led by SK Chairman RJ Demos. Gayon din sa kanyang mga kagawad. Siyempre, sa ating mga facilitators, mga staff po ng ating barangay na tumulong. At most importantly, sa Barangay Council na full support no, sa isinagawang opening ceremonies ng ating sports league. At syempre, sa Barangay San Antonio, no, tuloy-tuloy pa rin po ang iba't ibang mga kolaborasyon dito po sa ating komunidad. Talagang patentado na po ito no, sa BSA. Basta't BSA, alam nila talagang very open and very accommodating sa iba't ibang mga kolaborasyon. So, unang-una po, syempre, ang ating iba't ibang mga collaborations with the Pasig City local government. No? Of course, yung ating Buntis Caravan no, na isinagawa sa may Pasig Elementary School. No, na andun tayo kasama ang mga... sa Rizal High School pala. Sa Rizal High School ginawa ang Buntis Caravan na kasama ang ating mga BSA Mumas. No, yung mga expecting mommies po natin ay kasama po natin para makiisa dito po sa Buntis Caravan. At syempre, nagkaroon din po ng Operation Tuli. No, na doon naman to ginawa sa Pasig Elementary School. Siyempre may ilan din tayong mga nakiisa na mga boys, no? Na boys to men, ika nga na sila, no? So rites to passage na po nila at sila mga ganap na binata na talaga. So again, both these programs are spearheaded by the Pasig City Health Office. So maraming salamat at naging bahagi ang Barangay San Antonio sa mga programang ito. At syempre maraming salamat din sa Pasig LGU led by Mayor Vico Soto sa pagkakataon no, na makasama at maging maramdaman no, ng ating barangay ang mga serbisyo ng ating lungsod. And no, syempre no, ang ating mga programa no, patuloy din po ang ating paghahatid ng mga programa o paglalapit ng mga programa sa iba't ibang mga lugar no, dito po sa ating barangay. Napakalaki po ng ating barangay, almost 70 hectares po ito. Kaya talagang may mga ilang pagkakataon na kailangan tayo ang lalapit na talaga, maglalapit ng mga serbisyo sa ating mga constituents. So unang-una po, syempre, ang ating BSA Healthy Bodies Wellness Pop-Up. So ito po yung ating Medical Mission Style Caravan no, na ginagawa po natin sa iba't ibang mga lugar sa ating barangay. And kamakailan po sa Pacific Place Condominium. So maraming salamat po sa mga nakiisa. Siyempre, kina Kagawad Rachel Rustia din at sa ating Health and Nutrition team. At no, nagkaroon din po tayo ng series of fire drills. No? 2 fire drills po yan no? Sa The Alexandra Condominium at gayon din sa East of Galleria Condominium naman.
So maraming salamat po sa mga building managers, no, ng mga condominiums dito sa Barangay San Antonio for being very proactive, no, sa pagsasagawa ng mga disaster management activities. At syempre, nagpapasalamat kami kay Kagawad Jun Sistoso at sa buong BDRRM team naman para po sa pagsisiguro, no, tinitiyak po natin na ligtas ang ating barangay sa mga sakuna. And last but not the least, no, we are very happy rin po na tayo po ay naimbitahan ng ABMOSI sa kanilang monthly fellowship meeting, no? So, syempre, like any fellowship meeting na ina-attenda natin sa ABMOSI, no, nabibigyan po tayo ng pagkakataon para ma-share po natin ang mga announcements natin, di ba? Ano ba mga activities sa ating barangay? Nang sa ganon, yung mga building managers naman, i-share naman din siyempre nila sa kanilang mga tenants, sa kanilang mga residents, no? So, nakakatuwa na napakaganda po ng kolaborasyon ngayon ng BSA at gayon din ng mga building managers dito po sa Ortigas Center. Siyempre, tinalakay din po doon yung upcoming project ng ABMOSI, which is their Run for a Cause na may pamagat na buhayin ang tilapia sa Lanuza Creek. So this is yung Run for a Cause po ng ABMOSI is of course for the benefit of beautifying, no, yung ating Lanuza Creek. At this is a collaboration, no, with BSA, Pasig City Government, OCAI, of course other national government agencies tulad ng DNR, DOH, diba, MMDA. So, please do check, no, yung mga Facebook pages ng Barangay San Antonio at gayon din ng ABMOSI for more details pagdating po dito sa Run for a Cause. At nawa po ay lahat po tayo makapagbigay ng ating suporta. No? Yung Run for a Cause po ay gaganapin po sa October 29. No? So, sana po, no, mahaba-haba pang panahon para makapag-ensayo. No? At sana po ay lahat po tayo makasuporta dito po sa napakagandang programa pong ito. And of course, mga kabarangay, ang aking patuloy na paghikayat sa inyo to continue our shared responsibility para po sa ating komunidad. Again, it has been a good 5 years ng paglilingkuran dito po sa Barangay San Antonio. And dito po sa first term natin, we are very proud of what we have achieved so far. And lahat po ng ito, no, kung ano man ang estado ng Barangay San Antonio ngayon, no, hindi lamang dahil yan sa leadership ng ating barangay, kundi pati sa shared responsibility na ibinibigay po ng ating mga constituents. So sana po, no, patuloy lang po nating suportahan ang adhikain ng ating barangay. Of course, ating mga constituents, no, nandirito lamang po kami para maghatid na tuloy-tuloy na maghatid po ng serbisyo. Of course, we do appreciate yung mga random reports sa amin, di ba? May napansin na ganito dyan, dito, sa isang lugar dito, kailangan tabasin tong punong to dahil risky na siya. So, lahat po nung ito, we truly appreciate dahil nagiging participative ngayon ang paggogobyerno sa Barangay San Antonio. So, sana po, no, in the months and years to come, sana po wag po kayong magsawa, no, sa pagtulong para po sa ikagaganda ng ating komunidad. So sa ating mga kabarangay, ang aking patuloy na pag-anyaya to please like and follow our official Facebook pages. Please subscribe to our YouTube channel. Please join our Viber community group. And please do regularly visit our official website, sanantonio.pasigcity.gov.ph, para lagi po tayong updated sa mga nangyayari, no, sa ating barangay at sa mga mangyayari pa. No, mga upcoming na ganap po natin ay natutunghayan din po natin at nasusubaybayan. So again, samantalahin ko ang pagkakataon muli na magpasalamat sa ating mga katuwang sa pagsaserbisyo. No, we owe a lot to you, of course. Most importantly, ang ating barangay employees, the barangay council, the SK council, the social media team, no, na maraming salamat, no, that in the last 5 years, no, yung awareness ng ating mga constituents, no, we owe it a lot to our social media team.
Siyempre sa ating mga benefactors, collaborators, mga donors po natin, no? Mga tumutulong po na kahit simpleng CSR lang po, napakalaking tulong po niyan para po sa ating barangay. And siyempre, no, most importantly, no, pinakamahalaga sa lahat, sa ating mga mahal na constituents, netizens, mga kabarangay po natin, maraming salamat po sa tulong at suporta po ninyo para po sa Barangay San Antonio. So again, ang aking pagpapasalamat po sa inyong lahat sa inyong pakikinig. And rest assured that BSA will continue to do its best upang ihatid po ang tunay na service with a smile para po sa ating mahal na barangay. So sa ating mga kabarangay, patuloy po tayong magdasal. No? Let's hope and pray for the best for our community. Of course, maraming salamat muli sa lahat ng mga sumusubaybay, no? Sa mga taga-subaybay natin ng Kapitan's Report. And sana po naintindihan nyo, no? Kailangan natin gawin munang mag-holiday muna tayo, break muna tayo. No? At, pero huwag kayong mag-alala. No? Business as usual ang ating barangay. Kahit ang inyong lingkod ay naka-file na, ang ibang mga incumbent kagawads ay naka-file na rin. No? So, tuloy-tuloy pa rin po ang trabaho, tuloy-tuloy pa rin po ang serbisyo. Siyempre, makikita nyo pa rin sa ating mga social media pages na yung mga nangyayari sa ating barangay. Pero siyempre, medyo filtered na po, no? Dahil para na lamang sa compliance natin sa COMELEC election mandate. So again, maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong tiwala at suporta. Sa ating mga kabarangay, mag-iingat po tayo lagi. Stay safe always. And may God bless us all. Thank you.